dahil talaglag ang plano mo, rider ka, dahil nasira ang plano mo, hinuli ka, ikinulong ka ng pulis, at mananatwiran ka ang sasabihin sa'yo ng pulis, sa korte ka magpaliwanag. Huwag kayong mag-alala. Pag may sa batas yan, hindi biglang sindeposita, pero ang ARSA nakahandang magpiyesta at magbigay ng abogado sa iyo. Hindi si Colonel Cosita, kundi ARSA. Sir, baka naman pinapaikot mo lang kami. Saka kumukuha ng pera. Tapatan tayo. Meron kami natatanggap sa Facebook. May natatanggap kami pera sa YouTube. Pero hindi sapat. Pero nakakatulong. Kaya yung mga nanonood ng video ni Colonel Cosita, palagpakan. Dahil nakakatulong kayo. Sir, sobrang naman natatanggap ko. Hindi ko. Bakit, sir? Ang daming nanonood. Hindi malaki ang natatanggap ni Colonel Cosita sa YouTube and Facebook. Why? Hindi ko ipinagbabawal sa vloggers ang paggamit ng aking video. Hindi. Sir, ba't hindi mo magbawal para malaki ang kikitain mo? Hindi ko pinagbabawal sapagkat kapag ipinagbawal ko na gamitin ninyo ang aking video, hindi ko kayang sabihin na itong ginagawa namin totoong advokasya. Pero dahil totoong advokasya, pinapayagan natin ang mga vloggers na gumamit ng aming video. Kaya, sa mga vloggers na gumagamit ng video ni Colonel Cosita, malaya kayo. Maraming salamat sa inyo dahil nakakatulong kayo sa ating advokasya. Kaya doon sa hindi pa nanonood ng video, manood naman sila. Para makatulong kayo. So yun po, pag lumabas ang batas na yan, ang rider may kulong, ang nakakotse walang kulong, huwag malungkot, huwag makalala. Magtutulong-tulong tayo. Sagot ng ARSA, ang pangpiyansa at sagot ng ARSA, ang abogado ninyo. Okay ba yan? Thank you. Yan. Sinamantala ko pagkakataon na makaano kayo. Bakit? Bilang ginagawa ng One Rider Family, on behalf of Congressman Ros Gutierrez, kailangan namin mag-report sa inyo. Dahil, kung hindi dahil sa inyo at sa iba nating mga kababayan, si Colonel Cosita at Congressman Gutierrez ay hindi makakarating sa Kongreso. Kaya nararamdaman, napayagan po ninyo ako na mag-report sa inyo at sa iba nating mga kababayan on behalf of my partner, Congressman Ros Gutierrez. One, confiscation of driver's license. Matagal na yung batas na yan. Kapag hindi ka enforcer ng LTO, hindi ka deputize ng LTO, bawal ka mag-confisc ka ng lisensya. Sir, bakit? Anong information yan? Kung ikaw ay driver ng truck, taga Mindanao, nag-deliver ka sa Maynila, ng saging, nahuli ka ng enforcer ng Maynila, kinuha ang lisensya mo, titikitan ka ng tigil ng lukot na pamalang. Paglabas mo ng Maynila, hindi valid yung ticket. Pokotongan ka ng tiwali.
paiikutin ka ng tiwali, karagdagang perwisyo. Kaya, base sa batas, kung hindi enforcer ng